sa ating po namang mga balitang pambansa. Naitala kahapon ang danger level na 43 degrees Celsius na heat index o damang init sa ilang mga lugar po sa ating kapuluan. Naramdaman niya sa lungsod ng Dagupan, Pangasinan, Dumanga sa Iloilo at Katarman sa Northern Samar. Pumalo po naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Sangli Point sa Cavite, sa Puerto Princesa, Palawan, Zamboanga City at Cotabato City sa Maguindanao. Nauna pong sinabi ng Pag-asa na posibleng umabot hanggang Mayo ang ating pong naranasang matinding init. At dahil diyan, walang face-to-face classes sa lahat ng antas ng public at private schools sa Angeles City, Pampanga at maging sa Negros Oriental. Hanggang sa Biyernes naman, walang face-to-face classes sa General Santos City. Habang sa Kitapawan naman sa Cotabato ay mula preschool hanggang senior high school, walang physical classes. Matindi rin po ang init sa Naik, Cavite kaya hanggang Abril at 30 pa, walang face-to-face classes sa lahat po ng antas sa public schools. Kanyan din po naman, walang face-to-face classes sa Valenzuela pero para ho lamang sa kinder hanggang grade 12. Wala din pong physical classes sa mga pampublikong paaralan sa ilang piling lugar sa Cebu. Hanggang Abril 12 ho naman ang face-to-face classes sa suspension sa bayan po ng Liluan at sa Konsolasyon at hanggang April 14 po naman sa lungsod ng Talisay. Samantala may kinakasana namang malawakang tigil pasada ang grupong Manibela. Ayon po sa chairman ng Manibela na si Marval Buena, magsasagawa ng tigil pasada at kilos protesta sa April 15 at 16. Pati na rin daw sa mismong araw ng deadline ng PUV consolidation na mangyayari sa April 30. Pagtutol pa rin nila ito sa PUV Modernization Program. Ayon kay Mar, napilitan lang ang mga nag-consolidate na miyembro nila dahil sa takot na maituring silang kolorum pagsapit ng Mayo. Matatandang naghain ng petisyon ng mga transport group para sa temporary restraining order kontra sa PUV modernization. Pero ang gate ng Department of Transportation, tuloy na tuloy ang nasabing programa. Ito na rin daw ang huling deadline para sa nasabing consolidation. Nakapagtala po naman ng 7 kaso ng pertussis ang Quezon Province mula Enero a 1 hanggang nitong March 30. Ayon sa Provincial Health Office, lahat sila ay hindi bakunado kontra pertussis. Sa buong bansa, pumalo na po sa halos 900 ang mga kaso ayon sa huling pagtataya noong pong March 23. Habang umabot na po sa 49 ang mga namatay sa naturang karamdaman. Sa ngayon ay platuwing na daw po o hindi ito tumataas o bumababa ang mga naitatalang kaso ng pertussis sa bansa. Malalaman po ng DOH sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo kung may epekto ang pagbabakuna ng pentavalent vaccine sa trend ng mga kaso. Opo, karoon na rin ho ng order ng DOH ng 3 milyong doses ng pentavalent vaccine. Gusto lang paimbestigahan ni Senator Risa Ontiveros ang issue sa kung meron nga ba o walang gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nakasaad daw sa kasunduan ng pagpigil sa rehabilitasyon ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Senator Ontiveros, kapag isinuko ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre, ay parang pinayagan na rin natin ang China na okupahin ang ating exclusive economic zone. Nauna nang nagpaalala si Defense Secretary Gibo Chodoro na hindi tayo dapat mahulog sa patibong ng China tungkol sa mga usapin ng pangako. Inililihis lamang daw nito ang ating atensyon sa mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Sinagot po naman ng isang eksperto ang pahayag ni Senador Amy Marcos na posibleng maging Trojan horse o gamitin ng ibang bansa para sa pansariling interes ang executive order ni Pangulong Marcos Jr. na nagpapalakas po sa ating maritime security. Sa panayan po sa programang ito, sinabi ni Profesor Renato de Castro na tulad din ito ng naratibo o kwento ng China. Tuwing lumalapit daw kasi ang Pilipinas sa ibang mga bansa, sinasabi ng China na wala ho naman daw pakialam ang mga ito sa issue sa South China Sea. Sa ilalim po ng EO57, bubuo ng National Maritime Council para nga paigtingin ang seguridad ng Pilipinas sa gitna ng panghaharas ng China. Naglalagay na ho kagad siya ng puwang na may tutulong sa atin na foreigner. In unang first place, may alyansa tayo sa Amerika at may mga security partnerships ho tayo sa ibang bansa. So I don't think that should be an issue ho. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.